Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, click notification bell, and then don't forget to like, share, and subscribe kapag ikaw ay natuto. At the same time, kung may mga question kayo at gusto nyo, may mga advice kayo, may mga gusto kayong sabihin na maganda, okay, comment lang po kayo. Okay, at kapag ito ay magandang question, ay sasagutin po natin ng maayos. Alright, ang pag-usapan po natin ngayon ay paniniwala sa pagninegosyo. Okay? Ang pagninegosyo ay hindi masama. Tandaan niyo po yan. Hindi din masama na paramihin mo kung ano ang meron ka. It's all about the inspiration. It's all about the intention of your actions. Papakita ko sa inyo ang ilan sa mga inspiration ko kung paano nila pinalawak, kung anong meron sila, at ang resulta, okay, ay isang katutak na tao ang na-bless dahil sa buhay nila. Kaya, ipapaliwanag ko sa inyo, ba't ganito na lang yung paniniwala ko sa negosyo. So, tara na and makinig po kayo. Ang negosyo kasi, okay, tinutulungan ka nito para makagawa ng great things. Kasi ang unang sinusunod mo dyan, ay yung puso mo. Institution, okay, na isip mo. Okay? Siyempre nga naman, kung ang bagay na ginagawa mo ay yung desire ng puso mo, marami ka talaga magagawa na magagandang bagay na hindi mo namamalayan. Blessings na pala para sa iba. Okay? Kasi, parang nakita mo na, parang wala, hindi blessing yung desire ko. Pero, langit ang daan na blessing po yan. Pero hindi naman porket passion mo, sugod ko na lang ng sugod. Huwag tayo maging selfish. Dapat ang iniisip mo ay yung iba. Kasi ang negosyo, hindi para sa atin yan. Ginamit lang tayo para punan yung pangangailangan ng iba. Tayo po'y magninegosyo because of our service. Dahil may solusyon. Dahil may kwenta. Hindi lang laging, kasi passion ko to. Hindi. Okay, kasi time will come naman ay magiging ma-realize natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Tsaka, ang pagninegosyo, walang tapon dyan. Okay? Malugi ka man, naka-earn ka naman ng lesson na pwede mo i-apply sa susunod mong negosyo. Tama? Isa pa din ako naniniwala sa passion, okay? Yung life's work ay depende na lang kung magiging or naging business mo siya. Kasi, for example, mahilig ka na mag-paint. Passion mo talaga yan. Kaya pinush mo yan sa college at ngayon, naging trabaho mo na. Sa simula, masaya. Kasi passion mo. Tama? Hilig mo yan, pero pag tumagal, tatamarin ka na. Kasi yan na lang. Okay? Kasi yan na lang inisip mo na, okay na, dito na ako. Diyan ka umaasa para sa bayarin mo sa araw-araw, kaya ka nagtatrabaho sa iba. Pero kung yan naging business mo, okay, nakagawa ka ng sarili mong brand na under talaga ng pangalan mo, at di mo inisip yung pera, sige, naniniwala ako na yung passion mo ang life works mo. Okay? Isa pang gusto kong i-point out is yung work. Okay? Yung work na yan, okay, happiness yan. Hindi yan burden sa atin. Lagi natin tandaan na ang trabaho ay happiness. Okay? Kasi minsan yung iba, burden nila eh. Pero ang totoo niyan, dapat ma-turn natin as happiness. Hindi yan burden sa atin. Kaya kailangan masaya tayo sa anumang natrabaho natin. Sa Genesis 1, sa Bible, okay, sinasabi pa lang doon na ang sabi ng Panginoon, work in this land, okay, na sabi doon na dapat nating pagandahin at alagaan ang kanyang mga nilikha. Ay dapat ma-turn natin yung work natin into happiness. Kasi sa pagninegosyo, okay, darating sa point natin na hindi na factor ang pera. Hindi mo na siya poproblemahin, okay? Kasi nandyan na yan. Na-set up na lang, na-set up mo na ang maayos yung negosyo mo. Unlike sa trabaho, tuwing katapusan, na problema ka kasi ubos na naman yung pera mo. Kaya di mo alam kung saan ka naman kukuha. Ganon sa pagninegosyo. Sa pagtatrabaho. Okay? Pag nakagawa ka ng negosyo, yung passion mo, pwede mo maging backup yan.
Okay, lagi nyo tandaan. Sa negosyo, na, like example, passion mo, pwede mong maging negosyo yan. Tulad nila Annabel, okay? Annabel Rama, na nagkaroon ng talent agency, okay? Na kung saan, yung mga hawak niya kumikita at the same time, kumikita din siya, okay? At negosyo niya yan kasi, okay, napaka minimal lang ng galaw niya at the same time, nakakatulong pa siya sa ibang tao. Example, si Oprah. Alam natin na na-rape siya. Pero naging negosyo niya, yung experience niya yan, kasi connected siya sa tao. Kaya nga yung show niya na napaka-emotional at yung pinakamalaking book community na hawak niya, yun kaya naman, yun yung naging negosyo niya. Kaya naman, pag nag-launch siya ng libro, okay, kahit kanino, mabilis mabibenta yung libro niya. Okay? Kaya, yung passion, pwedeng maging business. At niniwala din ako na katulad sa kwento sa Parables of the Talents, na binigyan ng amo yung 3 katiwala niya ng iba't ibang halaga ng pera. At inayaan sila kung ano ang gagawin dun sa binigay niya. Yung 2, napakarami nila na yung binigay ng amo nila, samantalang yung isa ay ganun pa din, walang nabawas. Okay? Yung isang pinagkatiwalaan ng hari, okay? Like for example, binigyan ng 5 talent, yung isa 2 talent, 2 talents, 5, yung una 5 talents, yung pangalawa 2 talents. Tapos yung isa 1 talent. Okay? Ang problema, walang nangyari sa isa. Yung 5 na doble, na pinagkatiwalaan, na binigyan ng talent, yung 2 talent na doble din, pero yung isa, hindi, anong ginawa niya? Kumbaga, walang nangyari. Kumbaga, tinanim niya lang dun sa lupa. Okay? Hindi na doble. Kaya hindi na siya pinagkatiwalaan ng malaki. Ang pinagkatiwalaan lang, yung talagang nadoble niya yung talent niya. Kaya, nagalit yung hari at ipinatapon sa malayong lugar. Yung kwentong to, katulad lang din natin paano tayo bibigyan ng malaking bagay. Kung sa maliit na bagay lang, di tayo mapagkakatiwalaan, okay, mahirap na. Okay? Paano pa tayo pagkatiwalaan ng Panginoon sa mas malaki? Kaya dapat, ano man yung ibigay ng Panginoon, ipakita lang natin na tayo ay deserving. Ipakita natin na deserve tayo sa mga blessings niya. Kaya sana, tayo, kailangan natin maging deserve. Kailangan natin na pagkatiwalaan sa maliit. Kasi kung hindi tayo pagkakatiwalaan sa maliit, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa laki? Okay? Kaya, lagi tandaan na kailangan natin maging deserving. Okay? Galingan natin sa pagninegosyo, trabaho lang. Okay? Para makita ng Panginoon na tayo ay talagang mapagkakatiwalaan sa maliit. Time will come, pag nakakita na sa maliit, expected ng Panginoon na kaya natin i-handle yung malaking tiwala na yun. Especially sa pagninegosyo. Kaya, tuloy lang tayo. Okay? Salamat po sa panonood. Dito pagtapos yung ating kwento. Okay? At pinag-uusapan ngayon. At sinisigurado po lahat ng ating mga sinishare dito is mga na-experience ko na po. Kaya abangan po natin yung mga bago nating i-upload na video. Dahil lahat ng mga susunod natin na video ay napaka-exciting. Okay? At ako, na-excited din ako para i-share po sa inyo. Kaya, paalam po muna and ingat-ingat po tayong lahat. God bless.